Magandang hapon, Ginang Anyos. Sa araw na ito ay tatalakay ko ang timeline ng kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino. So ito ang mga paksa na aking itatalakay sa araw na ito. Ito ang timeline na aking nabuo na sa unang parte, nakasaad ang panahon ng katutubo o bago pa dumating ang mga Kastila sa bansang Pilipinas. Ang opisyal na lengguwahe sa panahong ito ay ang alibata at ang alpabeto naman ay baybayin. So, ang alibata o ay baybayin ay isang matandang alpabeto. Ito ay may 17 titik, 3 pantig at 14 ang katinig. Ito ay pinaghalong salita ng Malayo, Arabe, Cambodia, Borneo at China. Sa panahong ito ay meron na tayong sariling panitikan, katulad ng kwentong bayan, alamat, kwento ng mga Diyos-Diyosan at iba pang sariling atin. Dumako tayo sa kasunod na panahon. Ang panahon ng mga Kastila. Ang opisyal na lengguwahe sa panahong ito naman ay ang Espanyol, na kung saan ang alpabetong opisyal ay ang alpabetong Romano. Noong 1550, naglabas ng kautusan ng Espanya na nagsasabi hanggat maaari dapat magtatag ng mga paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit hindi sumang-ayon ang mga praile, kung kaya't noong 1581, nailimbag ang Arte y Diccionario de Tagala. At noong 1850 naman, nabuo ang diksyonaryo sa wikang Cebuano. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi sinunod ng mga praile ang kautusan. Isa na dito ay nais nilang mapanatili sa kanilang kamay ang kapangyarihan ng kontrol at pamahalaan. So, monolingual ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas sa panahong ito. At ang tawag sa alpabetong Romano ay abecedaryo. Dumako tayo sa kasunod na panahon o bahagi. So sa pangatlong bahagi ng timeline ay ang panahon ng Amerikano, kung saan ang opisyal na lengguwahe ay Ingles. Noong Marso 24, 1934, pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Batas Tidings-McDuffie na nagtatadhana na napagkalooban ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang 10 taong pag-iral ng pamahalaang Commonwealth na pinamumunuan ni Pangulong Manuel Quezon. Pebrero 8, 1935 naman, pinagtibay ng Pambansang Asembleya ng Konstitusyon ng Pilipinas na niratipika ng sambayanan noong Mayo 14, 1935. At noong October 27, 1936, ipinahiwatig ng Pangulong Manuel Quezon ang kanyang plano na magtatag ng surian ng wikang pangbansa. At napagtibay naman ito noong Nobyembre 13, 1936. Ang surian ng wikang pambansa ay gumagawa ng malawakang pag-aaral ng katutubong wika sa Pilipinas upang maging batayan sa gawing wikang pambansa ng Pilipinas. Noong Enero 12, 1937, hinira ng Pangulo ang kagawad ng surian alinsunod sa Section 1 Batas Commonwealth 185. So sa bahaging ito, nandito ang mga bumubuo ng surian ng wikang pambansa, simula patnugot hanggang mga kagawad. At ang panghuli sa panahon ng Amerikano, noong Nobyembre 7, 1937, inilabas ng surian ang resolusyon na Tagalog ang gawing batayan ng pambansang wika. At ng December 30, 1937, nagpapatibay sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. So sa panahong ito, hindi pa Tagalog ang opisyal na lengguwahe kundi batayan pa lamang. Dumako tayo sa kasunod. So sa pang-apat na bahagi sa timeline na ito ay ang panahon ng pananakop ng mga Hapon o tinatawag na gintong panahon ng Tagalog. Ang opisyal na lengguwahe ay Nihongo or Nipongo at Tagalog. Pinasigla ng pamahalaang Hapon ang panitikang nakasulat sa Tagalog. Ang panghuli sa timeline na ito ay ang panahon ng kasarinlan hanggang kasalukuyan na kung saan mula Tagalog na katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika, Pilipino at ang unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas hanggang sa na nagkaroon ng Filipino na kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas at ito rin ang lingua franca ng mga Pilipino.
Dito nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat.